Alam mo ba na si Carmelo Anthony ay isa sa mga pinakamagaling na scorer ng 2000s at 2010s at tiyak na magiging first ballot Hall of Famer? Walang duda sa greatness ni Melo, pero ngayon, higit sa 20 years mula nang pumasok si Carmelo Anthony sa liga, sinasabi na ang anak niyang si Kian Anthony ay maaring mas magaling pa. Ngayon, naisip mo siguro, kung hindi mo pa naririnig si Kian Anthony, baka iniisip mo na baka ito na ang second coming ni Bronny James. Pero iba ang sitwasyon ni Kian Anthony kumpara sa sitwasyon ni Bronny James. Hindi tulad ng marami pang ibang mga bata na ipinanganak para maging basketball players, si Kian Anthony ay magiging number 1 recruit sa kanyang draft class, kahit wala si Carmelo Anthony. Sa edad na 17, ginagawa ng kanyang mga magulang, sina Carmelo Anthony at Paul George, ang lahat ng kanilang makakaya para matiyak na magiging dominant siya sa liga. Kapag dumating sa ang programa, siya babangon sa katanyagan. Si Kian Anthony ay anak ni Carmelo Anthony, isang 3 beses na Olympic gold medalist, 10-time NBA All-Star at scoring champion at isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. At hindi lang ito opinyon, ito ay isang katotohanan dahil siya ay napili sa NBA's 75th anniversary team. Kung pinili ng Detroit Pistons si Carmelo Anthony sa halip na si Darko Milicic, baka ibang legacy ang tinahak niya sa NBA. Ngunit ngayon, ang anak niyang si Kian Anthony ay may pagkakataong maging mas magaling pa kaysa sa kanyang ama dahil mayroon siyang mga NBA mentors na handang ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyon at payo na sana'y nakuha nila noong sila'y nagsisimula. Halimbawa, isa sa mga pinakamalaking mentors ni Kian ngayon ay si Paul George. At tinutukoy ni Kian ang malaking papel ni Paul George sa pagpapabuti niya bilang isang well-rounded player na may magandang post-game. Sabi ni Kian, masyado akong impressed sa post-game ko ngayon. Gusto ko pa sanang magdagdag ng mga bagong moves na itinuturo sa akin ni Paul George. Siyempre, hindi nakakagulat na may solid na post-game si Kian, lalo na't pinapakita niya ang laro niya na parang si Paul George. Pero ayon sa kanyang ama, si Carmelo, hindi lang siya mas magaling ba ngayon kumpara sa kanya noong 16 siya, kundi nagtatrabaho na siya sa mga NBA level na moves at shots. Sabi ni Carmelo, may mga hesitation pull-ups na siya mula sa 3 at ang kakayahang pumunta sa spot niya, sobrang impressed ako. Kian ay nagtatrabaho kasama ang mga future Hall of Fame players para mapabuti ang kanyang mga kahinaan at mas magaling siya kaysa sa ama niya noong kanyang edad. At bago mo isipin na ang hype sa kanya ay dahil lang sa pangalan ng kanyang ama, may mga standing offers na siya mula sa Auburn, Rutgers, Ohio State, Seton Hall, USC at pati na rin sa Syracuse, ang alma mater ng kanyang ama. Sa lahat ng iyan, siya rin ang number 1 ranked recruit sa buong estado ng New York. May pagkakataon si Kian na gumawa ng isang napaka-espesyal na bagay, ngunit may isang tanong na naiwan. Anong landas ang pipiliin niya at paano ito makakaapekto sa kanya at sa kanyang potential na legacy? Ang legacy ni Carmelo Anthony sa Syracuse ay walang lihim. Mag-isa siyang one and done na player na sa isang season ay nag-average ng 22 points at 10 rebounds, naging consensus All-American at nanalo sa Syracuse ng kanilang kauna-unahang NCAA National Championship habang nakuha rin ang MVP award ng tournament. Legendary ang collegiate legacy ni Melo sa Syracuse at walang sisihin kay Kian kung susundan niya ang mga yapak ng kanyang ama at pipiliing mag-aral sa Syracuse para tularan ang kanyang tagumpay. Ngunit tila ito ang pinakamalamang na opsyon dahil karamihan sa mga analysts ay inaasahang magtatapos siya sa Syracuse sa pagtatapos ng tag-init. Pero may dahilan kung bakit hindi pa inanunsyo ni Kian ang kanyang commitment. Pinag-iisipan pa niya kung mas mabuti bang pumili ng sariling paaralan at gumawa ng sariling legacy na hiwalay sa kanyang ama. Ayon sa Yahoo Sports, ang top 6 schools ni Kian ay Auburn, Florida State, Rutgers, Ohio State, USC at syempre Syracuse. Sa papel, lahat ng mga paaralang ito ay may sense. Ang Auburn, Florida State, Ohio State at USC ay may solid na basketball programs na may kasaysayan ng pagkuha ng mga players papunta sa NBA. Habang ang Rutgers ay kakakuha lang ng 2 sa top 3 players sa kanilang paparating na recruiting class. Kaya ang odd school out ay ang Syracuse na ang tanging leg to stand on ay ang katotohanan na ang kanyang ama ay nag-aral dito at nanalo ng national championship. Kung gusto ni Kian na maging pinakamahusay na player na posible, makakuha ng national media coverage at maglaro para sa championship. Mukhang mas malamang na kailangan niyang mag-commit sa isang paaralan na hindi Syracuse. Pero sa kabilang banda, nangangahulugan iyon ng hindi pagsunod sa mga yapak ng kanyang ama na ayon sa marami, gusto niyang gawin. Sa huli, anuman ang paaralan na pipiliin ni Kian, malamang na magiging stellar siya sa court at madadraft sa NBA pagsapit ng 2027. At ibig sabihin nito, magkakaroon tayo ng Kian Anthony versus Bronny James rivalry na matagal nang pinapangarap.
Sabi ni Kian, ang maglaro laban kay Bronny sa liga ay sobrang exciting. Nag-text ako sa kanya at talagang sabik ako na makalaro laban sa kanya. Kaya tama ka, may chance na makakita tayo ng mas maraming historic James versus Anthony matchups. Pero ngayon kasama ang kanilang mga anak. Kahit na si Bronny ay hindi umabot sa inaasahan, si Kian Anthony ay may espesyal na talento. At ganoon din si Bryce James, ang kapatid ni Bronny na sinasabing mas magaling pa. Kaya anong tingin mo? Magiging totoo ba ang hype na ibinigay sa kanya? Sa palagay mo, saan siya pupunta sa paaralan? O baka ito lang ba ang isa pang kaso ng anak ng ex-player na binibigyan ng sobrang hype dahil sa kanilang ama at mauuwi sa kabiguan? Si Kian Anthony ba ay magiging future top 5 pick? O magiging katulad na lang ba siya ni Zaire Wade o Bronny James? By the way, pwede pa ring magtagumpay si Bronny sa NBA. Pero kung maalala mo, 2 taon na ang nakakaraan, tiyak na magiging lottery draft pick siya. I-comment mo sa baba ang iyong opinyon tungkol kay Kian Anthony. At bukod doon, ito ang News Normal, ang balitang kumakalat na parang virus.